Eto na kal-ikot sa LAN cord naman tayo. Bagong kal-ikot sa taong 2024. Yeba! Intro muna tayo kalikot. Yeba! Cut 6 outdoor. Mga gamit ko para maging maganda at maayos ang pagki-crimping. Sa tagal na natin ginagawa ito kal-ikot, naluma na at kinalawang. Yung dating mahirap at di nagtutugmang RJ45, buti at may dumating ng mabilis at magandang pang-crimping. Ito nga pala kailangan natin kalikot. LAN cable outdoor, tapos crimper pang pass-through, at isang crimper din para sa panghigpit. Ito yung maganda kasi nasa taas yung kanyang panghigpit, hindi sa gilid. Di gaya na ito, tignan nyo sa gilid. Pag hinigpitan nyo yan, medyo walang kapit, kaya kailangan natin yung isa. Tapos diagonal cutter, pagputol. At yung RJ45 natin, pass-through to Saka meron na rin tayong LAN tester, in case na mamali. Siyempre yung LAN cable natin, outdoor to, Cat 6. Sa pagsisimula ng pag-cut, gamitin natin yung bilog dyan. May cutter na bilog para panghulma dito sa balat. Sa pagputol, alalay lang kasi pag na-damage yung wire sa loob, madaling maputol to. Kaya gagamitan din natin siya ng diagonal, pang-suporta. Okay. Kapag natanggal na natin, ayusin natin yung wire kasi nakapulupot yan sa isa't isa. Tapos may plastic sa loob yan, puputulin natin. Ayan Nice. Gamitan natin siya ng diagonal plier, ang putol. Huli ka, boy! Pag naputol na, ayusin natin, himay-himay natin yung mga wiring niya sa loob. Sana all. Ito kalikot, nabuo na natin yung wiring niya. Una niya ay white-orange, tas white-green, blue, white-blue, green, white-brown, brown. Pagkatapos gawin natin straight line, tapos puputulin natin na pantay ito para pumasok doon sa RJ45 natin. At pag naputol natin yan, makikita nyo pantay na. Maganda ipasok yan sa RJ45 pass through. Pag diretso, mabilis natin ipasok. Tignan nyo. Pag na-check natin tama lahat ng color coding, gamitin na natin itong crimper pang pass through. Tapos bago natin i-crimp, hilit-hilit muna sa wire kasi umuurong din yan. Na-check na natin na tama na, saka natin pasok yung ulo dun sa may crimper. Dahan-dahanin lang natin. Minsan nasabit kasi yung mga wire niya, kaya i-check natin para pumantay. Pag naipasok natin lahat, saka natin higpitan. Muna natin bibitawan, higpit muna, tapos may ilang segundo sa kabit para kumapit yung ating crimper. Ang natin sobrahan para mabilis maputol kasi pag maikli yan, di mapuputol yung mahaba. Para ma-sure natin na connected, ito kailangan pa natin higpitan. Pang suporta yan, may diin din. Ito yung kakapit sa mga paa niya. Yung unang proseso natin ginawa, ganun din gagawin natin sa kabila para magkabilaan. Ayan, straight through. Kaya ang kalikot, nabuo na natin. Yeba! Pagkatapos yan, napapakita ko kung gaano kahaba. Sa tingin ko mga 8 meters to. Dahil technician tayo, kailangan natin makasiguro bago natin ilatag. Kailangan natin itong LAN tester. Kabit natin muna yung battery para hindi ma-drain. Pala yung rechargeable na battery, 9 volts. Nabibili sa online shop yan. Pagkalagay ng battery, ready na natin itong LAN cable. Kabit natin dito sa magkabilaan, pang RJ45. Yung isa sa kabila, yung isa sa support. Design ng tester na ito pwede magkahiwalay, pero gagamitin muna natin itong magkadikit. Tapos makonect, pailawin na natin. I-on lang natin para makita kung blanco, hindi connected yan. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, umiilaw. Pag napatunayan natin ayos, saka natin latag. So, ayun na nga kalikot. Natapos na natin ating product. Ayan, LAN cable. Ito yung gagawin natin sa ating router.
pang-connect sa CCTV. So yung kalikot, eto na. Nabuo na natin yung LAN cable at papakita ko na rin CCTV namin. Tapos sa gitna na yan, dyan yung router pang-connect. Ayan, pasilip ko na rin sa inyo yung router namin. PLDT yan. Tapos nakakonek kami sa solar. Ayan. Ito yung mga na-invest natin. Ang paglapit mo yan, mapapansin mo may mga tina-charge pa nga. Sa pag-connect ng router ng PLDT, iwasan yung LAN port. Mahirapan kayo dyan, walang connection yan. Pang TV yan sa cable, signal. Dito M5. Show all the way. Salamat muli Kalikot sa panonood. The ends.